Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kanyang kayamanan. Sabi sa Lucas 12 verse 15 po yun. So, madalas po kasi kapag mayaman ka, ginagawa mong sandalan yung kayamanan. So, niisip mo na ang feeling mo kapag mayaman ka, secured ka na kasi mayaman ka. So, ang message ng Panginoon dito ay huwag mong isandal ang buhay mo doon sa kayamanan mo, sapagkat hindi yan ang may control sa buhay mo. Sabi dito, may isang mayaman na umani ng sagana sa kanyang bukirin. Pero, basahin po natin. Umani siya ng sagana, kaya nasabi niya sa sarili, Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. So, ayun. Madalas kasi kapag tayo ay nagkakaroon ng mga pagpapala, so, pag pinagpapala tayo, ang una nating iniisip ay ang ating sarili. Verse 19, sa verse 19, at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo ngayon? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Marami sa mga tao ngayon ang pinaghahandaan ang security sa future lang, dito lang sa earth. Dito lang sa habang nabubuhay sila. So, ang pinaghahandaan lang ay ang insurance ng buhay na to. So, yung buhay na pang-eternal, hindi pa nila pinaghahandaan. So, ang buhay ay pagpipili yan. So, parang ganito, 1 billion or ang buhay mo. Siyempre, kung alam mo ang buhay mo ang kapalit, ang pipiliin mo ay ang buhay mo. So, 1 billion pero mamamatay ka bukas. Siyempre, pipiliin mo ang buhay. Anin mo naman yung bilyon, mamamatay ka naman, di ba? So, kung alam mong mamamatay ka, ang pipiliin mo ang buhay. So, ganyan kahalaga ang buhay. So, God's message for you today, huwag mong isandal ang iyong buhay sa iyong kayamanan. Number 2, huwag maging sakim or huwag maging selfish. That's all. God bless everyone. Shalom.